Alitan ni Giannis at Jaylen Brown, mas lumalalim, Sixers nakabawi na sa Magic, at viral ang pass ni Curry kay Payton. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na running shoes, New Marathon Sneakers. Mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. Naghiganti ang Sixers laban sa Magic. Matapos matalo sa Orlando Magic nung Miyerkules, matagumpay na nakabawi ang Philadelphia Sixers nitong Sabado ng gabi. Pinangunahan ni Paul George ang team na may 21 points, 9 assists and 4 rebounds. Habang nagbigay ng malaking suporta si KJ Martin mula sa bench na may 20 points from 9 of 10 shooting at matatag na depensa. Nag-ambag din si Guershon Yabusele ng 16 points, 4 assists and 3 rebounds. Habang nagpakita si Kelly Oubre Jr. ng kanyang kahusayan sa depensa at rebounding na may 13 points and 10 rebounds. Nagtala naman si Tyrese Maxey ng 16 points, bagamat nahirapan sa depensa ng Magic matapos ang kanyang magandang simula. Si Andre Drummond, nakakabalik lang mula sa ankle injury, ay nagbigay ng 7 points, 11 rebounds, and 4 steals, bagamat medyo mabagal ang simula niya. Matapos ang mabagal na first quarter, nagawa ng Sixers na buuin ang kanilang laro. Nagtayo ng double-digit na lead at kontrolin ang tempo laban sa Magic. Muling ipinakita ni George ang kanyang pagiging leader sa opensa at depensa, habang patuloy na nagbigay ng enerhiya si Martin at Yabusele mula sa bench. Pinilit ng Magic na mag-adjust, ngunit hindi na nila naitay ang laro. Sa kabuuan, solidong laro ang ipinakita ng Sixers na pinagsama ang opensa, depensa at kontribusyon mula sa kanilang bench upang makuha ang panalo sa score na 102-94. Sa kabila naman, itinaas ng Boston Celtics at Milwaukee Bucks ang intensity para sa isang regular season game. Ngunit muling nanaig ang Celtics sa kanilang panalo nitong Sabado sa TD Garden. Nasungkit ng Boston ang season sweep laban sa Milwaukee. Dahil sa panalo, umangat ang Boston sa 19-4 record habang bumagsak ang Milwaukee sa 11-11. Pisikal ang laban buong gabi, puno ng banggaan at matitinding tawag ng foul. Pinangunahan ng mainit na simula ni Jaylen Brown ang Celtics sa first half, ngunit malapit ang Bucks at naging epektibo ang kanilang mga 3-pointers. Samantala, hindi nakapagpasok ng tres ang Boston sa second quarter, dahilan para bahagyang nag-lead ang Milwaukee sa halftime. Ang unang pagkakataon ngayong season na hindi nakashoot ng kahit isang tres ang Boston sa isang quarter. Naging dikit ang laban sa buong second half na nagbigay daan sa pisikal at playoff level na pagtatapos. Hindi nagpatinag ang magkabilang panig, ngunit sa huli, nanaig ang Celtics. Pinangunahan ni Jason Tatum ang Boston na may 34 points and 10 rebounds, habang nagdagdag si Jaylen Brown ng 25 points. Nanguna naman sa Bucks si Giannis Antetokounmpo na may 30 points and 11 rebounds at si Damian Lillard na may 31 points and 5 rebounds. Hindi naglaro si Kristaps Porzingis para sa Celtics bilang paghahanda sa sunod nilang laro. Parehong nagbigay ng solidong laro ang mga pangunahing players ng magkabilang team. Si Tatum at Brown ay nagkumbina para sa 59 points para sa Celtics, habang sina Antetokounmpo at Lillard ay nagtala ng 61 points para sa Bucks. Bumalik rin si Chris Middleton para sa kanyang season debut, ngunit limitado ang kanyang minuto. May kasaysayan na sina Brown at Antetokounmpo mula sa kanilang huling laban at muling nagkaroon ng tensyon nitong Sabado. Matapos tawagin ni Brown na child si Antetokounmpo noong nakaraang buwan, nagkainitan sila ulit. Nakakuha si Brown ng technical foul matapos niyang gawing too small gesture si Giannis na gumanti naman sa pamamagitan ng kaunting siko. Matapos ang mabagal na simula sa season dahil sa mga issue sa likod, nagiging epektibo na si Sam Hauser mula sa bench. Tumapos siya na may 16 points habang nag-shoot ng 4 for 8 from 3-pointers. Unti-unti nang gumaganda ang kanyang shooting na isang magandang senyales para sa Celtics. Dahil sa schedule, hindi na muling maghaharap ang Celtics at Bucks sa 2024-25 season. Tinalo ng Boston ang Milwaukee noong October 28 and November 10. Kaya nakuha na nila ang season series. Bagamat hindi pa tiyak kung magiging mahalaga ito sa standings, mahalagang tagumpay ito laban sa matinding karibal sa East. Sa huling balita, nasaktan ang Warriors nitong Sabado ng gabi sa Chase Center. Bawat pagbabalik mula sa injury ay may katumbas na hindi ka nais-nais na kapalit. Bagamat parehong bumalik sina Steph Curry at Draymond Green mula sa maikling pagkawala, nawala naman sina Andrew Wiggins at Moses Moody sa laro dahil sa mga injury sa paa at tuhod. Ayon sa pagkakasunod, dahil sa mga sugat, muling natagpuan ni Steve Kerr ang kanyang sarili kung nasaan siya sa nakalipas na 3 linggo naghahanap ng mga sagot.
Lumabas ang pagsusulit at ipinakita nitong kulang ang Warriors sa mga shooter at mga playmaker upang harapin ang agresibong depensa ng Minnesota. Ang Warriors ay naghabol sa 3 huling quarters at tuluyang sinarhan ni Anthony Edwards ang laban. Ang ika-6 na pagkatalo nila sa huling 7 laro, kasunod ng muling paghaharap kontra sa Timberwolves sa linggo. Pinuwersa ng Minnesota ang 21 turnovers mula sa Golden State at pinanatili ang Warriors sa ilalim ng 30% of shooting mula sa labas. Sinimulan ng Warriors si Jonathan Kuminga bilang pang-4 at inilagay si Green sa kanyang pagbabalik mula sa 2 larong pagliban mula sa bench. Sa kabila ng usapan tungkol sa pag-adjust sa rotation, ang tanging binago ni Kerr ay ang order ng mga players at hindi ang mismong estratehiya. Gumamit siya ng 13 players, kabilang si Pat Spencer dahil sa pangangailangan at mga injury. Ang malaking pagbabago na nagsimula bago ang Sabado ay ang pattern ng minuto ni Curry. Sa halip na tradisyonal na rotation, sinimulan at tinapos niya ang bawat quarter, nagpapahinga sa gitna at inistagger kasama si Brandin Podziemski. Sa presensya man o wala ni Curry, hirap ang Warriors sa pagsisimula ng ikalawang quarter. Nakascore lamang ng 2 puntos ang Golden State at nagkaroon ng maraming turnovers sa unang 6 na minuto. Dahil sobrang hirap ang opensa, ipinasok ni Kerr si Lindy Waters na nagdala sa rotation pabalik dahil sa desperasyon. Si Moses Moody na normal na makakakuha ng mga minutong iyon ay lumabas dahil sa pananakit ng kaliwang tuhod. Madalas sinira ni Rudy Gobert ang mga laro sa ilalim ng basket at nagbigay rin ng rim protection si Naz Reid. Nakakuha si Green ng technical foul matapos siyang masiko ni Julius Randle sa bibig na hindi tinawagan ng mga referee. Kinailangan pang pigilan ni Curry si Green upang hindi lalong sumama ang sitwasyon. Matapos ang technical foul, nagkaroon ng tensyon sina Green at Gobert. Mga matagal nang magkaalitan, pero hindi ito humantong sa komprontasyon. Nagpakita ng run ang Warriors kung saan gumawa ng mahuhusay na defensive play si Green upang tapusin ang quarter. Gayunpaman, natalo pa rin ang Golden State sa quarter. Si Andrew Wiggins na may 11 points sa first half ay lumakad na paika-ika patungo sa locker room 2 minuto sa third quarter. Matagal na siyang may iniindang injury sa kanang paa na muling lumala matapos ang isang jump stop sa paint na nagpaalis sa kanya matapos ang 19 na minuto. Si Waters, bilang reserba, ay nakapukol ng 3-pointers upang tapusin ang mabilis na run. Ngunit muling nakabawi ang Minnesota nang gumamit si Kerr ng lineup ni na Brandin Podziemski, Spencer, Waters, Green at Trayce Jackson-Davis. Isang kombinasyong kulang sa outside shooting. Si Buddy Hield na dumaranas ng slump ay nanood mula sa bench habang nahihirapan ang lineup na gumawa o makascore. Bagamat bumaba ang momentum, nakapukol si Steph Curry ng isang step back, buzzer-beating na 3 upang tapusin ang quarter ng positibo. Nakascore ng lefty layup si Kyle Anderson matapos ang isang pangit na possession ng Warriors, ngunit naipasok ni Curry ang kanyang pangatlong 3 upang lumapit sa 3 puntos. Ngunit pinasiklab ni Edwards ang run para sa Wolves at 3 sunod-sunod na turnovers ang nagawa ng Warriors. Tulad ng mga nakaraang talo kontra Spurs, Nets at Thunder, bumagsak ang opensa ng Golden State sa huling bahagi ng laro. Hindi nakascore ang Warriors sa loob ng 4 na minuto habang naging 18 puntos ang kalamangan ng Wolves. Nagsimulang umalis ang mga fans na may mahigit 3 minutong natitira habang naghahanda na ang bench ng Golden State para sa mop-up duty. Sa huling bahagi ng laro, nasayang ang isang play na ito para kay Curry nang tinawagan si GP2 ng isang offensive foul. Ano ang masasabi niyo sa rotations ni Steve Kerr, mga kaibigan? On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.